Annyeong Yorobun and hello everyone! For today's video, samahan nyo kami. Pupunta kami sa famous tourist destination dito sa Seoul, Korea. At dahil si mother-in-law nagyaya, siya yung driver natin ngayon and car niya yung ginamit namin papunta sa destination namin. And syempre guys, habang pupunta kami sa pupuntahan namin, papakita ko rin sa inyo itong mga napangdadaanan namin na magagandang street ng Korea. At bukod sa magagandang street at napakagandang view guys, napakalinis naman talaga ng mga street ng South Korea. Oh, pink bozo. Wow, cutie. At syempre kapag sa Seoul area guys, hindi talaga magpapatalo ang Korea sa nagsisitaas ang mga buildings nila dito guys. Kaya naman talaga ang South Korea is dream country siya ng lahat, 'di ba? Kahit ako, kahit sino naman gustong pumunta, kahit ako dream ko lang siya noon. Walang imposible talaga guys sa dream natin kung talagang nasa oras na natin is makakarating talaga tayo sa country pupuntahan natin. Anyway guys, at ayun nakarating na kami sa aming pupuntahan. This is the famous here in Anna, right? That is History about warriors. At bago ko ipapakita sa inyo yun guys, magpa-park lang muna kami saglit dito sa loob ng mall. At ayun na nga guys, nakapag-park na kami and sa ngayon pupunta tayo doon sa destination natin. So nilakad lang namin siya guys kasi malapit lang din naman. Paglabas mo, andyan na yung yung destination namin. Harmoni apa? Ready kaca? So, ayun na nga guys, yung destination namin ay nandito sa Seoul area. At ito guys ay tourist spot siya and then located siya sa Gwanghwamun Square or Plaza. Na kung saan sa likod lang nito guys ay yung Gyeongbokgung Palace, yung sikat din sa Hanbok Tourist Place. So, ito guys ay talagang napakasikat na tourist destination kasi mayaman or talagang kilala sa history itong place na ito. army. That's why He's Korean. So, ito pala guys, kinikwento sa akin ng mother-in-law ko at saka ng husband ko kung paano yung history nitong nasa statwa na ito. Siya pala guys ay si General Yi Sun-shin. And siya ay isang Korean admiral and military general famed for his victories against the Japanese Navy during the Imjin War in the Joseon period. And alam nyo guys, naging national hero siya whose naval victories were instrumental in repelling Japanese invasions of Korea in 1950s. And namatay pala siya guys from a gunshot wound at the Battle of Noryang. And namatay siya last major battle nila of Imjin War on December 16, 1598. So, sobrang tagal ng history na ito guys. Pero sobrang napakalaking history sa buong Korea. And Korea considered him as a national hero talaga. Kaya meron siyang napakalaki at napakataas na monumento dito sa Seoul, Korea. At talaga namang dinadarayo ng mga turista pag nagpunta sila dito sa Korea. At alam nyo guys, ang monumentong ito ay pinapalibutan talaga siya ng magagandang mga structures na mga buildings, magagandang views, at mga malalawak na pasyalan. At kahit mga kids or mga bata talaga magi-enjoy pag pumunta dito kasi may mga naka 3D na screen sa mga gilid ng hallway, ganon. And syempre may mga fountains din dito sa mga paligid niya guys. Talagang yung bata or baby magi-enjoy sila dito. At ito pa nga yung isang fountain na talaga namang mga bata nagi-enjoy. Basang-basa na sila dyan sa fountain na yan. Buti na lang si Yuna, medyo natakot pa dyan siya lumapit nung una. Kaya nang hinayaan na namin siya, naglalaro lang siya ng tubig sa kamay niya pero hindi siya totaling nagbasa talaga siya. Wow. We go back. We try to go back there. Go back to mama. Wow, you walk lang.
At ayun na nga guys, sinubukan din talaga namin dyan. Nagmo-moment kami dyan. Kaso may mga bata talagang naliligo na dyan sa fountain na yan. At talaga namang nag-i-enjoy sila dyan. Kahit kami nag-i-enjoy din naman dyan. So ayun na nga guys, sa likod naman ng monumento, meron naman ditong King of Hangul naman. And siya naman ay si King Sejong. King of the Hangul. Anadoset! La 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 la! Yun na yan! Wow! Wanghua Moon Square. So ayun na nga guys, ang history behind of King Sejong is widely recognized as one of the most influential and greatest Korean in history. And talagang his the most famous accomplishment is the invention of Hangul, the modern script of Korea. At kaya siya tinawag talagang King of the Hangul kasi talagang siya yung nag-invento ng Korean or Hangul na salita. And si King Sejong guys is pinanganak noong 1397 and namatay siya guys noong 1450. O diba? Talaga namang pinag-aralan ko yung history na to. Anyway guys, kinuwento lang din naman to sa akin ng aking parent-in-laws and ng asawa ko. Kaya nga nila ako dinala dito para ipakita ito, para malaman ko daw yung mga history about sa Korea. Actually guys, naalala ko noong unang dating ko dito, kung hindi pa daw sana ako buntis noon, gusto ng mother-in-law ko ilibutin namin yung buong Korea. Kaso that time kasi nung pumunta na kami sa Korea ay buntis na ako. Kasi guys, nung pumunta na kami dito sa Korea ay 6 months pregnant na ako noon kay Yuna. Kaya ngayon na lang namin tinuloy yung gala-gala namin kasama na si Yuna, syempre. So ayun lamang guys, yung aking kwento. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye!